mga ka-popcorn, so a couple of days ago ay napanood ko yung Senate hearing kung saan in-interrogate ito si Miss Maricel Soriano ni Senator Bato. Ito ay tungkol sa pagkakadawit niya doon sa mga PIDEA leaks. Now, meron kasi akong na-recall na nabasa ko way before pa tungkol nga dito kasi na-mention doon sa interrogation sa kanya na meron siyang dalawang maids na napabalita na sinaktan niya. At dahil nga ito sa kanyang paggagamit ng substance. No? At eto nga, ilang araw ko siyang hinanap kasi talagang ang tagal na kasi talaga nung nabasa ko ito. So, hinanap ko pa talaga siya. At ito na nga, I came up with this write-up. No? Ito ay galing sa Pinoy Paparazzi. So, sabi dito, yung Star Talk daw, yung nag-confirm. Yung Star Talk is siya yung talk show sa GMA7 way before pa. Tapos, sila daw yung nagkumpirma dahil pumunta daw sila sa barangay headquarters sa Makati kung saan nagreklamo yung dalawang kasambahay sa pangbubugbog at di raw pinapasweldohan ni Miss Maricel Soriano. Tapos, bukod pa dyan, kinumpirma daw nung nagreklamong kasambahay na nalululong daw ito sa droga. So, paano kaya nalaman ng katulong na ito na gumagamit ng illegal na droga ito si Miss Maricel Soriano? Ano yon nakikita nila? I mean, syempre, di ba, kung ito si Miss Maricel talagang gumagamit, papakita niya ba yon sa ibang tao? Talagang ganun siya ka-transparent, di ba? So, yun yung medyo questionable. Sabi dito, may isang source ang nagsabi na matagal na daw niya naririnig sa mga reporters yun na meron din daw mga nagba-blind items, meron talagang chinichismis si Miss Maricel, pero hindi naman daw niya sineseryoso dahil parang ayaw niyang maniwala na aabot ng ganon si Miss Maricel Soriano. Ito ay hindi ko na i-mention kung sino, pero isa siyang matalik na kaibigan. Sabi niya, dati naman wala akong naririnig na ganon ang trato niya sa mga kasambahay. Kaya medyo duda ako dyan. Imagine, pati itong mga taong nasa media ay nagdududa dito sa claim ng mga katulong na ito. Nabanggit niya sa Senate hearing na dalawa daw yung katulong na yon. At in-explain daw niya kung bakit daw ganon yung press release ng mga katulong sa barangay. So, ang sabi naman ni Miss Maricel, kaya daw ganon is because napagnakawan daw siya ng dalawang katulong na iyon at pinalayas niya, kaya daw nagalit sa kanya. So, may possibility nga talaga na gano'n dahil meron talagang mga katulong na ganyan. No? Talagang gumaganti sila kapag pinalayas sila ng kanilang amo. Although, sila naman talaga yung may sala. Kasi, usually, ganyan talaga. Alam mo, ang dami kong mga cases na ganyan yung nangyayari. No? Pag pinalayas yung katulong, gagawa ng eksena na maninira. 'Di ba? Maninira ganyan. Kesyo ganito, ganyan yung amo niya. Maraming ganyan. Pero itong issue sa droga, matagal na napapabalita at wala namang naririnig na pag-deny kay Maria, pati na sa taong mga malalapit sa kanya. Kaya, siguro ay may bahid ito ng katotohanan, although hindi siya sure. Huling kita ko kay Maricel nung nag-guest ito sa Party Pilipinas, nung nag-surprise kay Jeline Eugenio. Okay, disclaimer, eto kasing write-up na to, this was way back 2011. So, this was published July 4, 2011. Narinig ko sa manager niyang si Malu Fagar na matagal na rin pala silang hindi nag-uusap. Sabi dito, so may problema talaga si Maricel, pati na ang mga taong malalapit sa kanya dahil nagkakatampuan sila ng mga ito. Nung ginawa ng Star Talk ang isyong ito, si Malu ang kinukulit nila, which is yung manager, pero ayaw niya magkomento dahil nga hindi daw sila nagkakausap ng kanyang alagang si Maricel Soriano. So, ang weird, no? May alaga ka tapos hindi mo makausap. Ano talaga kaya ang problema ni Maria? Bakit siya umabot sa ganun? May kinalaman kaya ito sa karir niya? Hindi naman siya masasabing laos na dahil ang dami niyang endorsements at ang lakas niya sa mga advertising agencies. Dahil isa siya sa pinaka-credible na endorser sa hanay ng mga celebrity moms. Sana, makinig na ito ngayon sa mga taong nagmamalasakit sa kanya dahil makakabalik pa naman siya.
At tiyak na marami pa ang magkaka-interes sa kanya. Dito talaga sa showbiz, kapag hindi mo talaga ma-handle na mabuti ang career mo, madaling mawawala yan sa'yo. So anyway, fast forward, eto na, nandito na tayo sa 2024 at couple of years back, ay nagbalik na nga ito si Miss Maricel Soriano at talagang active siya ngayon sa showbiz. May mga naging teleserye siya ng mga nakaraang taon at meron nga siyang sariling YouTube channel wherein ang dami ng subscribers. At pati nga ako ay isa doon dahil libang na libang ako, aliw na aliw ako sa kanyang mga contents. Lalo na, ang pinaka-favorite ko talaga na kinontent niya ay nung gines niya yung kanyang ex-jowa na si Edo Manzano. Ang kulit. Very cool. Ang light lang talaga ng conversation. Tapos, alam mo yun, wala silang hatred towards each other kahit na naging party sila ng buhay ng isa't isa, 'di ba? Bilang mag-ex kayo. Usually, 'di ba, parang marami kayong mga bad experiences together. Like ang dami yung mga heartache sa isa't isa, pero hindi. Unlike them, siguro nagkapatawaran na talaga itong dalawang ito at naging magkaibigan na. Kung ganito man talaga na nagdaan siya sa ganitong phase ng buhay wherein nalulung siya. Ang importante ay yung ngayon, na maganda na nga ulit ang takbo ng kanyang career. Now, tungkol naman dito sa pagkakadawit niya sa PIDEA leaks na ito, ang dami ng problema ng Pilipinas, Zai. 'Di ba? Kung tutusin, parang bakit ito yung pinagtutuunan ng pansin? Nakakaloka kasi kakaunting taon na lang ang ilalagi ni President Bongbong Marcos sa kanyang posisyon, hindi pa nila pagbigyan. 'Di ba? I don't think din nakakandidato pa ito si President Bongbong Marcos dahil ngayon pa nga lang sobrang stress na niya. Makikita mo sa aura ng mukha ni PBBM na hindi talaga siya masaya. Dahil nga ang dami niyang napagdaanan, the duration na nakaupo siya, wala nang ginawa yung karamihan kundi pabagsakin siya. Siraan siya at magkalkal ng kung ano-anong bahong makakalkal sa kanya. So sana yung mga tao, bilang siya yung inihalal at nakaupo sa kasalukuyan, sana respetuhin na lang at sumuporta na lang. Ang dami-dami nga dyan mga past presidents na wala naman nagawa at marami ding mga anomalyang ginawa. Pero eto si PBBM talagang siya yung pinaka, upon witnessing kasi syempre na-witness ko rin naman yung mga past presidents. Eto talaga si PBBM, iba talaga ang atake sa kanya. Tapos ito na nga, ang dami pang nadadawit ng mga personalidad, ang daming mga nadadamay, 'di ba? Imbis na habang nakaupo si PBBM, mag-concentrate na lang tayo sa mga problemang kinakaharap ng gobyerno, 'di ba? Ang dami-dami niyan. Bakit hindi na lang yun ang pagtuunan ng pansin, 'di ba? Gigirahin na nga tayo ng China 'di ba? Kaloka. So anyway, thank you so much for joining me in this vlog and I'll see you on my next one. Thank you so much. Ta-ta!